Magandang gabi sa lahat. Ah, Natapos na po yung katlong sona ni President Noynoy Aquino. Ito ay nasa ating saligang batas na kailangan siyang magkaroon ng sona o isang pagbibigay saysay sa kanyang mga nagawa sa mga plano niya para sa ating bansa. Sa napanood natin nung nakaraan na sona, noong Hulyo 23, may mga magaganda, saka may mga hindi naman maganda ang naibahagi ng ating presidente sa kanyang termino, sa kanyang ikatlong sona. So, uunahin ko ang mga hindi maganda. Nakikita ko pa rin, wala pa rin talagang konkretong plano ang gobyerno para sa OFW. Kumbaga, papabayaan pa rin nila na maghirap ang mga Pilipino o pinapabayaan pa rin na talagang umalis ang mga Pilipino sa bansa para magtrabaho sa labas, para maghanap ng pera. So, nakakalungkot isipin na hanggang ngayon, ilang taon na, wala talagang konkretong plano ang ating pamahalaan para sa amin. Napapabalita nga ito sa pinakasikat na social network, ang Facebook, yung pagtataas pa ng PhilHealth. So, nagiging mas concern pa rin yun ng isang mga manggagawang nasa labas. Kasi yung iba, nagbabayad ka ng PhilHealth ng full bago ka umalis. Babayaran mo siya lahat bago ka umalis sa Pilipinas. Magamit mo o hindi, babayaran mo siya, required siya sa isang OFW na magbayad ng PhilHealth ng buo isang taon. So, nakakalungkot isipin na ang binabayad ng OFW, hindi nga sila na masyadong nagagamit. Hindi man talaga sila nabibigyan ng biyaya or ano bang magandang termino dyan. Hindi sila nabibigyan ng benefits, kung sa English pa. Benepisyo sa Tagalog, sorry. Like, magbabayad ka ng PhilHealth, ikaw ay single. Nakikita mo ang sitwasyon. Ikaw ay single. Single. Diba? So, pag nagbayad ka ng PhilHealth, hindi ka covered doon ng PhilHealth kasi nandito ka sa labas. Pero nagbayad ka ng buo na hindi rin nakikita ng gobyerno. Diba? So, nakakalungkot isipin talaga na wala pang medyo magandang plano ang ating pamahalaan para sa OFW. No, marami pa rin ng mga illegal recruiter, marami pa rin nagkakaproblema sa mga agency at sa mga kumpanya na kanila napupuntahan. So, hindi ko rin alam kung kailan talaga gagawan ng paraan ni Noynoy at saka yung pamahalaan niya ngayon na magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng konting pagtanaw o mga plano na para sa OFW, magkaroon nito. Kasi napakatagal na nito ng mga issue tulad ng illegal recruiter, yung pagbiba ng pagbabago ng mga kontrata dito sa Middle East. O di kaya, yun, mga PhilHealth na pag-i-increase, pagtataas ng bayad na hindi naman nakakabenepisyo. Pag-ibig, na hindi rin nagbibenepisyuhan. Walang mga bahay ang mga OFW. Tapos, siyempre, inire-report ng gobyerno na malaki ang kita nila o nag-i-increase kasi ito nang dahil sa mga padala, remittances ng OFW. Yung nagpapalaki sa kita, bilyon ang kanyang kita. Na nakakalungkot na wala silang masyadong nakukuhang benepisyo. Yun lang talaga. Sana, sa ika-apat o sa susunod na taon o di kaya ngayong taon, pero hindi niya na-mention sa plano niya, magkaroon ng mga magandang plano para sa OFW. Para at least naman lang magkaroon tayo ng diba, parang magandang anong tawag niyan? Magandang ating feeling. Kumbaga masarap natin
masarap isipin na ang pamahalaan ay tumitingin sa amin. Hindi, sabi ko pa nga na hindi madali ang buhay abroad. Kumbaga, kasama na ito, yung tinatawag nilang lungkot, saka hirap. Diba? Kasama yan sa pag-abroad, pag-ibang bansa, na kailangan mong harapin ng isang OFW. Hindi naman niya pwedeng takbuhan yan. Kasi talagang totoo to. Kung baga nandito ka totoo, so hindi mo naman ito tatakbo na pag ayaw mo tatakbo ka. Hindi naman ganun eh. Di ba? So, yun. And sa ko pa nakita, hindi rin talaga na-mention ni Noy ang pagpapatayo talaga ng maraming ospital. Nakikita ko na medyo kailangan talaga natin. Parang ating mga nurse, hindi na masyadong nag-aalisan, mga doktor. Magkaroon na tayo ng magandang sistema ng medical. Kasi kung iisipin natin, mga private hospital ang mga ganda kaysa sa government. Diba? Kung iisipin natin, magbabasa tayo ng mga ibang mga article na nababasa ko, tulad ng India, Amerika, Great Britain. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno ng hospital, mas malaki ang sahod mo compare sa private. Di ba? Kumbaga, ibinibigay nila ng pansin tugon yun sa mga nagtatrabaho, nagbibigay ng pansin sa gobyerno. Ang nangyayari sa Pilipinas, mas maganda ang sahod ng private kaysa sa mga government. Di ba? Makikita natin maganda ang mga equipment ng ibang hospital. Samantala, yung PGH, hindi halos makakuhan. Magkaroon ng magandang equipment. Yung mga provincial hospital, ang papangit. Kumbaga, pag sinabing mapupunta ka ng mga provincial hospital, talagang maaawa ka eh. Mamamatay yata ang pasyente doon eh. Di ba wala silang mga magagandang equipment? Sarap isipin na sana, maganda sana ang ating mga hospital kasi marami naman talagang pondo ang gobyerno pag hindi lang mapunta sa iba, magkaroon lang ng mga focus. Sana lang mabigyan na ng tugon yun sa susunod na taon na SONA. Meron pa naman siyang 3. Kung hindi man niya ma-mention sa masabi sa SONA, magawan na lang ng paraan, na totoong paraan, kahit hindi mai-report, maulat, na tayo ay iulat pa na nagkaroon ng hospital, igawan na lang ng paraan na magkaroon ng mga hospital na magaganda. Di ba? Nakikita natin ngayon, diba? Kung isipin nyo lahat, titingnan nyo yung mga provincial hospital nyo, kung ano kayong mga lugar, makikita nyo gaano ka hirap ang kalagayan ng ating mga provincial hospital. Kahit mga city hospital, makikita pa rin natin. Diba? So, may isa pa hong napansin, diba? Kumbaga, na hindi na ito parte ng SONA, pero pinagkakaguluhan natin ang pagpipili ng Chief Justice. Pero kung iisipin nyo, titingnan nyo rin sa mga provincial bulwagan nyo o yung mga bulwagan ng mga katarungan ng mga opisina, talagang papangit. Nagpo-focus tayo sa mga medyo sino ang uupo or sino ang magiging bagong leader or mga karapat-dapat na mga leader. Pero kung papansinin nila, iisipin nila, ang pangit nating kulungan, walang sistema ang ating kulungan, di ba? Walang sistema yung ating mga bulwagan, di ba? Kumbaga, try kaya nilang magbisita sa mga provincial. Sa mga probinsya na mga bulwagan ng katarungan na opisina. Mga kulungan ng mga probinsya. Mga kulungan ng mga syudad. Medyo mapapansin mo talagang masamang trato. O hindi natin napapansin na dapat yan ng mga bagay ay tinatawag na kulungan o ang lugar na dapat ka magbago. Paano ka naman magbabago sa ganong sitwasyon, sa ganong environment?
Kumbaga titingnan mo, hindi ka nga halos makakain ng sapat. Walang mga tulugan. Diba? Marami pang mga siga. Diba? Medyo, diba? Kasi inireport pala sa SONA, ikukunik ko na lang, inireport niya sa SONA na bumaba yung krimen. Diba? Nakakalungkot nga isipin, ang krimen bumaba sa parang ang pagtingin ko sa aking obserbasyon, bumaba ang krimen sa adult, yung mga tatanda. Kasi ang ginagamit ng matanda, yung mga bata, yung hindi saklaw ng batas na sila ay kulong. Di ba napapansin mo sa mga news ngayon, every now and then, nakikita natin ang news, parang, oh, bata nagnakaw, bata pumatay, bata nagngarnap, bata nagmotornap, puros bata. So hindi sila saklaw ng batas. After ilang araw lang sa DSWD, papalayain naman kasi ganun talaga ang batas. Ganun daw para sila magbago. Wala tayong talagang mga konkretong institusyon para sa kanila. Hindi sila palabasin. Bigyan sila talaga ng tamang aral. Diba? O, siyempre, ang kanilang nakikitang solusyon is parusahan ng ina, parusahan ng ama. Napapansin ko niyan, paano kung naglayas yung anak? Wala naman tayong batas na pag naglayas ang anak, diba? Hindi na siya parte ng kanyang nanay o parte ng kanyang tatay. So paano kung naglayas yung anak, gumawa ng krimen? Ganun pa rin, mapaparusahan pa rin ng nanay, hindi niya napapansin yung kanyang anak. So may mga konting konsiderasyon yun dyan eh. Dapat magkaroon na lang tayo ng mga magagandang institution, magagandang programa para sa mga kabataan. Magkaroon sila ng masinsinang pag-uusap. Diba? Kaysa pag-unahan natin, nakikita ko, ipinopropose ngayon ng mga Senado na na-mention dun sa after sa SONA, yung chat-chat. Unang-una dun na nakakalungkot isipin, gustong-gusto ni Enrile at saka ni Belmonte na baguhin at bigyan chance yung mga dayuhan mag-ari, magkaroon ng pag-aari ng lupa sa Pilipinas. Kung iisipin natin, kumbaga, medyo hindi na makabili-bili ang mga Pilipino ng lupa. Hindi nga sila makabili ng kanilang bahay na pagtitirikan. Diba? Yung mga lupa na dapat nila pagtirikan ng kanilang bahay, kung tawagin. Diba? Paano na kung magpuntahan na yung mga dayuhan dito? Bilhin na halos lahat yan. Di saan na tayo titira? Diba? Makikita mo dun sa Pampanga, diba? Makikita natin sa Pampanga, hindi napapansin ng gobyerno, dumarami ng Korean doon. Halos isang lugar doon, yung dating Lahar. Tingnan niyo sa mga internet. Kumbaga, halos mga Korean na nakatira doon. Dinevelop siya into Korean parang community. Saan na tayo lulugar? Tayo na lang ba ay pupunta na lang ba? Babalik-balik tayo sa isyong squatter. Wala pa tayong plano konkreto para sa kanila. Talagang masakit man isipin, pero naghihintay pa rin tayo sa mga pagbabago na darating na pinangako ni Noynoy. And naniniwala ako na kaya ni Noynoy. Kaya ni Noynoy. Isa sa kanyang pinakamaganda na nadinig ko doon sa ating SONA, yung kanyang sabi, kung ikaw ba ay nag-aari sa kung ikaw ba ay may bakuran, tapos may pumasok na iba, di ba ikaw ay magagalit? So pinariringgan niya ang China na napakaganda ng kanyang mensahe, di ba, na dapat hindi talaga natin parang baliwala. Ibaliwala yung mga sitwasyon na ginagawa ng China. No? O, kung nabasa natin yung bagong balita, mayroon na silang isang community doon sa Spratly na may mayor na, nag-elect na sila ng mayor. So, nakakalungkot pa rin isipin na wala tayong talagang mga sandatang panlaban. Di ba? O nakikita natin sa news na may 24 na mga vessel ng mangingisda, doon nangingisda sa mga konting island ng mga paliit-liit na konti na nasakop pa ng Pilipinas, nangingisda yung China, kasama yung kanilang mga patrolya, nagpapatrol doon. So, hindi natin madepensahan yung ating teritorya. Diba? Teritoryo. Na parang, diba? Nakakalungkot. Pero, sabi pa nga niya, mga 2015, hindi nga naman yan madalian.
Kasi ang pagpapagawa naman yan ay hindi naman pag sinabing rush na after 2 months meron na, naghihintay pa rin ako na magkaroon talaga niyan. Diba? Kasi sa ngayon nga, sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman kayang barilin ang mga check o hindi ko naman kayang mag-rally doon. Sa konting paraan na hindi pagbili ng produktong Chino, itong sakripisyo na ginagawa ko ay nagpapakita ko na gusto ko ang ginagawa ng ating presidente na protektahan ng ating bansa, na sinasabi ko rin sa ating mga kababayan, ito ang ating pinaka-silent revenge, kumbaga. Diba? Ito ang pinaka-mainam na ating gagawin na hindi naman wala tayong lakas para makipagpakbakan doon. Sa ganitong paraan, napapakita ko yung aking pagtutol sa ginagawa nila sa ating bansa. Sa mga pangako ni Noynoy, sana naghihintay pa rin ako sa susunod na SONA na matupad yung iba. Matupad yung iba na mga sinabi niya. At mensahe ko rin sa bawat Pilipino na nakikinig nito, na sana wag lang muna tayong maging dependent. Kumbaga, hindi lahat ng bagay dapat iasa natin sa gobyerno. Dapat magkaroon din tayo ng bagay na o mga desisyon na magbibigay rin ng daan na tayo ay makakatulong sa pagbabago. Diba? Hindi lang lahat na iasa natin sa gobyerno na dapat gobyerno ang magawa nito. Kung sa mga konting paraan na nakikita natin na tayo ay gagawa ng pagbabago, then gawin na natin. Yun ang aking mensahe para sa lahat. Salamat at magandang gabi po.